Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Salamat sa gift, Vincent. Sana next time, huwag ka na mag-abala pa. Bakit naman, Rosalie? Dahil ba wala kang pagtingin sa akin? Ha? Yun ba ang dahilan kaya kahit 1 year na akong nanliligaw, hindi mo pa rin ako sinasagot? Vincent, ayoko lang na masyado mo akong ginagastusan. Mas mabuti kung idagdag mo na lang yan sa ipon mo. Yung mga pinambibili mo ng regalo sa akin. Ay, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya lang, aaminin ko na, nag-aalala ako. Dahil nga hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatanggap ang pag-ibig ko. Naiinip ka na ba? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Araw-araw, lagi kong pinapangarap na marinig sa'yo na mahal mo rin ako. Sabik na akong marinig yun sa'yo, Rosalie. Sige, tatapusin ko na ang mga pinapangarap mo. Rosalie? Mahal din kita, Vincent. Oh, salamat! Salamat, Rosalie! Natupad din ang aking pinaka-aasam. Pangako, ingatan ko ang puso mo. Hindi ako gagawa ng ikasasama ng loob mo. Aasahan ko yan. Rosalie, hindi naman ako tutol sa relasyon ninyo ni Vincent dahil mabait naman siya. Salamat po, Itay. Pero kilala mo ko, anak. Alam mo kung paano ko kayo iningatan, kung gaano ko nagsikap upang makapagtapos kayo ng pag-aaral. Yun nga lang kakambal mong si Natalie sobrang hilig sa lakwatsa, kaya hindi nakatapos. Anong gusto ko? Ingatan mong yung sarili, Rosalie. At kung lalagay na kayo ni Vincent sa tahimik, yung handa na kayo. Yung parang hindi kayo nagmamadali. Nagkakaintindihan na tayo. Opo. Mabuti naman. At isa pa nga pala. Ang ayoko lang sa nobyo mo, yung hiling niya sa anak. Ha? Sabihin mo sa kanya, baguhin niya yun. Opo. Sasabihin ko. Ayoko rin naman po sa lalaking lasenggo. Ipapahamak lang siya noon ng kanyang paglalasing. Maniwala ka. Kaya ngayon pa lang, dapat iwasan na niyang bisyong yun. Akala ko talaga, hindi mo ako masasamahan dito sa swimming ng company namin eh. Buti na lang, nakasama ka. Pag nagkataon, ako lang walang kapartner. Wala kaming pasok ngayon. Kaya sumama ako. Ayoko namang malungkot ka. Ang sarap naman pakinggan. Coming from my girlfriend. Vincent, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Sana huwag kang magalit. Hindi ako pwedeng magalit sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Nakita ko kanina, may dalang alak ang kasama mo. Sana naman huwag kang maglasing. Ha? Ayoko kasing ihatid mo ko ng lasing ka. Baka makita ni Itay. Siguradong hindi niya magugustuhan yun. Sige, naunawaan ko. Gagawin ko ang gusto mo. Salamat. Ayoko kasing magalit sa'yo si Itay. At saka, talaga naman walang buting dalang paglalasing. Kaya sana maiwasan mo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Tagal mo namang umuwi. Kanina pa kita hinihintay ah. Natraffic ko ako, inay. Inihatid ko pa po si Rosalie. Bakit po ba? Walang bigas at saka ulam. Ho? Bakit ho wala? Di ba binigyan ko naman kayo ng pambili? Natalo ako sa sugal. Naubos ko yung pera. Inay naman.
Lagi nyo na lang na ipapatalo sa sugal ang panggastos natin. Ito naman, oo. Naglilibang lang naman ako Ayos lang ho maglibang. Kung hindi nakakaperwisyo. Ayos mo naman, ikaw nga, hindi ko pinapakialaman yung paglalasing mo. Pabayaan mo rin ako sa paglilibang ko. Kaso nga po, madalas na ipapatalo ninyo ang panggastos natin. Mananalo rin ako. Pag nanalo ako, babalik ko lahat ng pera mo. Sige na, bumili ka na ng kanin at ulam. Makakain na tayo. Gutom na ako eh. Ay, Rosalie, salamat naman, narito ka na. Bakit, Natalie? May kailangan ka ba? Kasi baka naman pwede mo akong bigyan ng pera. Kasi mamamasyal kami ng mga kaibigan ko. Ayoko naman manghingi kay Itay. Sige. Bibigyan kita. Ay, salamat kambal. Ang bait talaga ng kambal ko. Pero, huwag kang magpagabi ha. Magagalit si Itay. Baka mamaya, ako pa ang sisihin nun. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang magdrama sa kanya mamaya. Uuwi ka na ba, Lando? Oo, pare. Wala namang overtime ngayon eh. Inom muna tayo ng konti. Pamparelax. Oh, ayaw mo bang mag-relax sa bahay nyo? Makukonsumi lang ako pag umuwi ako agad. Siguradong pagtatalunan na naman namin ni Inay ang pagsusugal niya. Eh di, sige, inom tayo. Yun. Pero doon na lang sa amin. Mahirap kung sa ibang lugar tayo inom eh. Baka masubo tayo sa gulo. O sige, tayo na. Sige. Teka, si Rosalie, hindi mo ba pupuntahan? Alam mo namang kulang ang araw ko pag hindi ko siya nakita. Eh bakit iinom ka ng alak? Para malakas ang loob ko kahit nasa kanila si Mang Totoy. Ninenervyos kasi ako sa tatay ni Rosalie. Halika na. Eh, pero Vincent, baka mainis sa'yo si Mang Totoy dahil sa ginagawa mo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ikaw ba, Natalie, walang pangarap? Bakit niyo naman naitanong yan, Itay? Puro kalakwat siya eh. Pasyal, party. Kaya hindi ka nakapagkuleyo dahil sa ganyang pag-uugali mo. Ako, nagsermo na naman po. Ayaw mong magtrabaho. Tatrabaho naman po ako. Dito nga lang sa bahay. Dito ako gumagawa ng mga gawain bahay. Huwag kang pilosopo, ah. Ang tinutukoy ko ay yung magkaroon ka ng propesyon. Gaya ng kakambal mong si Rosalie. Para naman may marating ka sa buhay. Ang kakambal mo, teacher na. Eh, ikaw, high school graduate lang. Ito naman. May mararating din po ako. Huwag lang kayo mainip. Kailan pa yun? Kapag patay na ako? Sus, grabe naman kayo. Huwag ba kayo magsalita ng ganyan? Seryoso. Mabubuhay pa kayo ng mahaba. Natalie, seryoso ako sa sinasabi ko, ha? Ayusin mo ng buhay mo. 24 ka na eh. Hindi maaari na habang buhay kang aasa sa amin ang kakambal mo. Vincent, salamat sa dinner at sa paghatid mo sa akin. Nakatipid ako ng pamasahe at saka gasto sa hapunan. Boyfriend mo ako, kaya hindi mo ko dapat pasalamatan. Tungkulin ko to sa'yo. Oo nga pala, bakit dalawa ang binili mong damit at sapatos kanina sa mall? Ibinili ko rin si Natalie. Buti, pareho kayo ng gustong style ng damit ng kapatid mo. Anong pareho? Hindi Mahilig siya sa mga sexing damit. Ako, simple lang yung gusto ko. Hindi ba kayo nag-aaway? Di ba natural lang naman sa magkapatid yun? Oo.
Oo. Nag-aaway din kami ni Natalie nung mga bata pa. Pero nung lumaki na kami, bihira na kami mag-aaway. Kasi hindi niya na rin ako pinipilit kapag ayoko. Paano kung siyang may kasalanan sa'yo? Iniintindi ko na lang. Total, kambal naman kami. At saka, ako ang panganay sa kanya. 1 minute nga lang. Ang bait talaga ng girlfriend ko ah. O, sige na. Gagabihin ka na. Baka naghihintay na sa'yo si Aling Senyang. O sige man. Bye. Kambal, ating gabi na. Ba't di ka pa natutulog? Ha? Hindi pa ako inaantok, Rosalie. May problema ka ba? Wala. May iniisip lang ako. May itatanong nga pala ako sa'yo. Ano yun? Masarap bang humalik si Vincent? Bakit nagkaroon ka ng ganyan? Lagi ko kasi kayong sinisilip tuwing tulog na si Itay. Kaya nakikita ko yung paghalik niya sa'yo. Ay, Natalie. Sige na. Sagutin mo na yung tanong ko. Kapag mahal mo ang lalaki, syempre, mag-e-enjoy ka sa kiss niya. Kapag mahal ko... Pag-overtime ko ulit, Vincent. Oo, Lando. Dagdag kita rin kasi yun. Parang may pinag-iipunan ka na. Meron nga. Ang kasal namin ni Rosalie. Nagsabi ka na sa kanya? Hindi pa. Kapag sapat na ang ipon ko, tsaka ko siya yayain. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Oo nga. Oh, si Inay. Bakit kaya? Sandali sasagutin ko lang. Hello, Inay? Napatawag mo kayo? Ay, Vincent! Oh. Kasi, sasabihin ko lang sa iyo, sana pag uwi mo, magdala ka ng pera pambayad sa kuryente. Dumating na kasi yung notice of disconnection natin kanina eh. Ano po? Nasaan na ho yung ibinigay kong pambayad ng ilaw sa inyo? Nagamit ko. Huwag kang mag-alala. Pag nanalo ako sa sugal, babalik ko rin yun sa iyo. Basta magdala ka na lamang ng pera pag uwi mo, ha? O sige na, bye. Oh. Bakit bigla ka nalungkot? Ano sabi ni Aling Senyang? Binigyan na naman ako ng problema ni Inay. Alam mo, Lando, mabuti na lang tinanggap ni Rosalie ang pag-ibig ko. Sa konsumisyon ko kay Inay, si Rosalie lang ang nagpapasaya sa akin. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Alis na ako, Inay. Papasok ko na ba sa opisina? Opo. Ayaw kong malik, kaya maaga akong papasok. Ginagawa kasi ang kalye sa malapit sa opisina namin. Pero nasaan yung pabayad sa kuryente? Kagabi ko pa ibinigay sa iyo yung notice of disconnection. Bakit wala ka pa binibigay sa akin pera? Ako na lang ho ang magbabayad, mamayang break time ko. Ha? Pambira ka? Diskumpiyado ka ba sa akin? Para bang hindi ko ibabayad yun? Kaya nga po may disconnection na tayo Dahil hindi niyo ho ibinayad ang una kong ibinigay. Hindi ko naman sinadya yun Kaya nga po, hayaan nyo na lang na mula ngayon, ako na magbabayad ng kuryente at tubig natin. Ako na rin ang bibili ng bigas sa loob ng 1 buwan. Parang ayaw mo na akong bigyan ng pera Hindi naman po sa ganun. Yun ang ibig mo palabasin. Ang gusto ko lang po, tigilan na ninyo ang pagsusugal. Nagilibangan ko na lang yun. Wala nang mamatay ang tatay mo. Inakala mo nakapagpapasaya sa akin. Kaso nga po, Pakalupit mo naman, anak. Nagkatrabaho ka lang na maganda. Kala mo kung sino ka na. Inay naman. Hayaan mo. Tatanggap ako ng labada at saka plantsahin para magkaroon ng sarili kong pera nang hindi ako maging pamigat sa'yo.
Wala tong sinanay, oh. Papakahirap akong magtrabaho. Binigay ko na nga lahat ng pambayad. Tapos pinagsusugal lang. Anong klase naman yan? Ay, nako, nakakabisit naman talaga, oh. O, Tay, eto pa, itlog at sinangag. Salamat, anak. Yung kakambal mo, bakit hindi pa nag-aalmusal? Tulog pa po. Yan talagang si Natalie, hindi na nagbago. Sana man lang tularan ka niya. Na responsable. Magbabago rin po yun. Iwasan nyo na lang sana na ipagkumpara kami. Para naman hindi siya masasaktan. Teka, may ba ako? Kagabi, nakita ko yung nobyo mo. Nakainom na naman. Hindi mo ba sinasabihan yun? Kinausap ko na po siya tungkol doon. Sabi niya, nayaya lang daw po siya. Nayaya. Hindi nakakatanggi at natataon lang po na tuwing pupunta dito, nakainom. Kung talagang ayaw niyang uminom ng alak, makakaiwas siya. Ang sabihin mo, gusto rin niya. Ako, anak, pilitin mo siyang mailayo sa bisyo niyang yun. Magiging malaking problema sa pagsasama niyo balang araw ang bisyo niyang yun. Rosalie, kanina pa ako dito sa inyo, pero hindi mo pa rin ako kinikibo. Galit ka ba sa akin? Napagsabihan na naman ako ni Itay. Dahil sa'yo. Nakita ka niya kagabi. Lasing ka. Ha? Pasensya na. Hindi ko lang talaga natanggihan yung mga kaopisina ko. Kung talagang gusto mong iwasan, magagawa mo. Ilang beses na kitang kinausap tungkol doon. Ilang beses ka rin nangako sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinutupad. Sorry na. Hindi na talaga maulit. Ay, sana nga, Vincent. Dahil alam ko namang tama si Itay. Kabutihan lang natin ang iniisip niya. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Yun palang dahilan, kaya ayaw mo munang uminom. Oo, Lando. Ayaw kong lalong mainis sa akin ng magiging biyanang ko eh. At syempre, ayaw kong magalit sa akin ng nobya ko. Sa bagay, tama naman sila eh. Lahat ng bagay na sobra, nakasasama. Maging ang paglalasing, pare. Kaya tama sila. Ewan ko ba? Pero mas malakas kasi ang loob ko pag nakakainom ako eh. Pero napakarami na rin napapahamak dahil sa paglalasing. Kaya nga ako kapag umiinom ako ng alak, sa bahay lang eh. At laging kontrolado. Takot akong mapahamak at magsisi sa huli. Kaya nga susundin ko sila. Kasi baka yung pang maging dahilan para hindi magpakasal sa akin si Rosalie. Huling inom na lang natin ha, sa birthday mo. Hindi mo talaga nakalimutan yung birthday ko. Siyempre. Kaunti lang alak ko doon, pare. Mas marami pagkain. Ayos lang. Basta ang mahalaga, may alak. Vincent, kagabi narinig ko yung pag-uusap niyo ni Lando. Bakit kayo nakikinig ng pag-uusap namin? Hindi ko naman sinasadya yun. Hindi naman chismosa nanay mo. Ano po bang narinig nyo? Totoo ba yung nag-aasawa ka na? Bala ko na po talagang pakasalan si Rosalie. Ibig mong sabihin may usapan na kayo? Wala pa po. Pero gusto ko kasing madagdagan pa ang ipon ko. May gusto lang sana ko ipaalala sa iyo. Ano po yun? Hindi dahil mag-aasawa ka na, hindi mo na ako bibigyan ng pera.
Kahit kasal na kayo ng nobya mo, obligasyon mo pa rin ako dahil nanay mo ako. At wala akong ibang maaasahan kundi ikaw. Bagay ba sa akin, Vincent? Siyempre naman, bagay na bagay sa'yo, mahal. Damit mo yan eh. Hindi ako si Rosalie. Ha? Si Natalie ako. Bakit masuot ang damit na kakambal mo? Kasi, type niya ang damit na binili ko, Vincent. Oh. Kaya yan, sinuot niya pagsama sa atin sa pamamasyal ngayon. Sasama ka sa amin, Natalie? Oo, kasi naiinip ako dito sa bahay eh. Uy, pumayag ka na. Para kahit gabihin tayo, ayos lang kay Itay. Kasi kasama niyo ako. Oo nga, Vincent. Maganda nga. Hindi iba ang kasama ng kakambal ko sa pamamasyal, kundi tayo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Tay? Bakit po bigla kayong nalungkot? Sino po ba yung kausap niyo sa cellphone kanina? Ang tsuberto nyo. Kamusta na po sila, Tia Cora? Yun, wala nang asawa niya. Patay ng tsakura ninyo. Oh? Kawawa naman si Chuberto. Mahal na mahal pa naman niya si Chacora. Oo nga. Hindi rin nakaligtas si Chacora sa sakit niya. Kailan daw po namatay? Kagabi lang. At mamaya raw ilalagak na sa punerarya ang mga labi ni Cora. Awang-awa ako kay Berto. Naalala ko nung pumanaw ang nanay niyo. Siya agad ang dumating upang damayan tayo. Oo nga po. Naalala ko rin po iyon, Tay. Rosalie, Natalie, mamaya makipaglamay tayo. Sige po. Okay lang po sa akin. Ay, ako po, Itay. Sa susunod na lang ako. Kasi po, masama yung pakiramdam ko eh. Para akong lalagnatin. Sige. Pero huwag kang aalis dito sa bahay, ha? Opo, magpapahinga po ako dito. At uminom ka rin ng gamot sa lagnat. Alis na ako, paring Lando. Ha? Papuntahan ko pa si Rosalie. Pambira. Pupunta ka pala kina Rosalie. Lasing ka na. Kaya pa ba? Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko, pre. Mamaya magalit na naman sa iyo si Mang Totoy. Kapag nakita kang ganyan. Hindi. Sasabihin ko kay Rosalie na ito na ang huli kang paglalasing. Oo. Kasi nga birthday mo. Hindi na mauulit pa. Next year na ulit. Halika. Dito tayo sa sofa, mahal. Ha? Hindi ka galit sa akin, Rosalie? Kahit lasing ako? Sabi mo, birthday ng kaibigan mong si Lando, hindi ba? Oo. Kaya inuunawa kita. Isa pa, wala naman dito sina Itay at Natalie. Tayong dalawa lang. Ha? Tayong dalawa lang? Oo, mahal ko. Kaya solo natin paligid. Rosalie, mahal na mahal kita. Mahal din kita, Vincent. At gusto kong madama ang init ng pagmamahal mo. Rosalie. Rosalie. Narito na tayo sa bahay, Tay. Papasada po ba kayo ng jeep? Hindi na, anak. Magpapahinga muna ako ngayong araw na ito. Ikaw, magpahinga ka na rin. Talagang yun po ang gagawin ko.
Masakit po ang ulo ko. Teka po, bubuksan ko muna ang pinto para hindi maistorbo si Natalie. Oo nga, malamang tulog pa yun. Mabuti pa mag-almusal muna po tayo, Tay. Sige anak, maganda ka ng maaari nating kainin. Dito muna ako sa... Hindi. Bakit ganito? Bakit po, Tay? Ano bang... Natalie, Vincent, missing kayong dalawa. Mang Totoy! Walang dalawa. Natalie! Ayop na. Mang Totoy! Patawad po! Handa ako naman pong pakasalan si Rosalie! Anong pagsalan si Rosalie? Hindi si Rosalie ang kasiping mo, kundi si Natalie. Ayop ka. Bakit mo ito ginawa sa kakambal ko, Vincent? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Bakit niyo nagawa ito sa akin? Bakit? Patawarin mo ko, Rosalie. Hindi ko alam. Lasing ako. Suot ni Natalie ang damit mo at malaking hawig yung dalawa. Kaya, inakala kong ikaw ang kasiping ko. Patawad, Rosalie. Mahal ko si Vincent noon pa. At ito lang ang naisip kong paraan para mapansin niya ako. Ano? Mahal mo si Vincent? Oo, Rosalie. Matagal na. Hindi! Hindi! Makasarili ka. Sa ginawa mo, sinaktan mo ng labis ang kakambal mo. Binigyan mo pa ng malaking kahiyan ng ating pamilya. Patawad po, Itay. Tawad. Rosalie. Manloloko ka, Natalie. Traidor! Hoy! Bumalik ka dito, Vincent. Pananagutan mong ginawa mo kay Natalie. Pagkakasalan mo siya. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi, Vincent? Wala pang almusal. Wala na kasi akong pera. Pwede ba, Nay? Pabayaan niyo muna akong matahimik. Nakuto ah. May bahala ka. Sige, wala kang almusal dyan. Bumili ka na lang, dahil wala na akong pera. Wala na bang mahalaga sa inyo kundi puro pera? Hindi ba pwedeng alamin man lang ang problema ko? Eh, bakit mo ako sinisigawan? Kung itong gumawa ng problema, dadamay mo ako. Oh, makaalis na nga. Buisit, oh. Bakit ba kayo ganyan, inay? Lalo niyong pinabibigat ang problema ko. Si Rosalie. Paano na kami ngayon? Nagalit siya sa akin. Pero hindi ko kasalanan yun. Si Natalie ang may kasalanan ng lahat. Pinlano niya ang mga nangyari. Walang iya siya! Rosalie, anak, umiiyak ka na naman. Napakasakit po na nangyari sa akin, Itay. Ang kakambal ko. Ginagawa ang nobyo ko. Hindi sa kinakampihan kung kakambal mo, pero may kasalanan din ang nobyo mo. Kung hindi siya naglasing, maaaring hindi siya nahulog kay Natalie. Itay. Kaya nga ba noon pa, sinabi ko nang iwasan niyang paglalasing. Hindi siya nakinig. Ayan, nangyari tuloy ang napakalaking gulong ito. Paano na po ngayon? Anak, magtapat ka nga sa akin. May nangyari na ba sa inyo ni Vincent? Wala po. Iniingatan ko ang sarili ko. Dahil na rin po sa bilin po ninyo.
Masunurin ka talaga, anak. Mabuti na lang ganyan ka. Kung nagkataong hindi, lalong mabigat ang problema natin. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Nagpunta ako dito dahil 2 weeks ka nang hindi pumapasok. Nagtataka na yung mga kasama natin. Sabi ng sekretary natin, naglip ka raw. Lando, Tamlay mo, ha? May sakit ka ba? sana nga nagkasakit na lang ako eh. Baka sakaling hindi ako nahihirapan ng ganito. Hindi kita maintindihan, pare. Bakit ba? Huwag mo sabihin, pakipag-break na sa'yo si Rosalie. Hindi ako papayag na mangyari yun. Siya lang ang mahal ko. At siya lang pakakasalan ko. Teka, pare. Huwag ka masabi sa akin. Naguguluhan ako sa iyo eh. Ano ba nangyari? Ha? Pasensya na pare ha. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Ang bigat lang talaga ng problema ko. Ano nga yun? Nung nagpunta ako na Rosalie, nung gabing birthday mo, Lando, napikot ako. Ano? At sino pa? Pinikot ako ni Natalie. Salamat at nakipagkita ka sa akin dito sa park, Rosalie. Nakipagkita ako sa'yo. Hindi para ituloy ang relasyon natin. Ha? Pero Rosalie, niloko ako ng kapatid mo. Alam mo yan. Kahit na, dapat mo pa rin siyang panagutan. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Ibaling mo na kay Natalie ang pagmamahal mo. Kalimutan mo na ako. Bakit mo ba ako itinutulak sa kanya? Hindi mo ba ipaglalaban man lang ang pagmamahalan natin? Hindi mo ba naiintindihan? May nangyayari sa inyo. At dapat mo panagutan yun. Kung magsalita ka, parang napakadali sa'yo lahat. Kung hindi ka lasing nun, hindi nangyayari yun. Pero hindi ka nakinig sa akin. Hindi mo tinupad ang pangako mo. Kaya tama lang. Tama lang na magkalimutan na tayo. Panagutan mo ang kakambal ko. Ibig mo sabihin, Lando? Iyon ang problema ng anak ko? Opo, aling sa inyo. Inukalit pala yung kapatid ni Rosalie eh. Hindi naman siya gusto ng lalaki. Pinilit niya ang sarili niya. Kaya nga ako eh. At talagang nagulat sila. Dahil hindi naman nila nahalata na may gusto si Natalie kay Vincent. Kaya pala ayaw magtrabaho ng anak ko. Dahil dyan sa ginawa ng babaeng yon. Ano na sina Vincent at Rosalie? Ibig nila Rosalie at Mang Totoy. Panagutan ni Vincent ang ginawa niya kay Natalie. Ako, kung ganon, ang sira-ulong babaeng yon na magiging manugang ko. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Inom pa tayo, Lando. Vincent, sobrang lasing ka na eh. Tama na. Alalahanin mo, kasal nyo ni Natalie bukas. Yan nga ang ayaw kong maalala. Pare, Kung pwede nga lang, huwag na akong magising pa bukas para hindi na matuloy ang kasalang yun sa West. pare, kalimutan mo na si Rosalie. Talagang hindi siyang itinakda para sa'yo.
bukas na lang, ikakasal na sina Vincent at Natalie. Lubusan nang mawawala sa akin ang lalaking mahal ko. Tuluyan ang gumuho ang aming mga pangarap. Ayoko makita ang kasal nila. Dahil nadudurog ang puso ko sa sakit na nararamdaman ko. Pero wala akong magagawa. Ito ang dapat na mangyari. Ang panagutan ni Vincent si Natalie. At kalimutan na si Vincent. Dahil puri ng kakambal ko ang nakataya. Saan ka pupunta, Vincent? Sa kabilang kwarto. Doon ako matutulog mula ngayon. Pero kasal na tayo. Eh ano ngayon? Alam mong napilitan lang akong pakasalan ka. Vincent! Kaya huwag kang umasa, ha? Nakaka-renewin kita. Hindi kita mahal. Manloloko ka! Hoy, babae! Anong ginagawa mo dyan? Bumangon ka na! Maglinis ka ng bahay! Po, O bakit? Ano akala mo? Senyorita ka dito? Hoy, hindi ha! Bakit? Dahil asawa ka ng anak ko? Mula ngayon, ikaw na ang gagawa ng lahat ng trabaho dito sa bahay. Nanay Senyang. O bakit ayaw mo? Pinikot-pikot mo yung anak ko. Eh, magtiis ka! Nanay Senyang. Ano iniiyak-iyak mo? Tumigil ka nga dyan. Kahit magsumbong ka pa kay Vincent, hindi ka kakampihan noon. Dahil busit yun sa iyo sa ginawa mo sa kanila ni Rosalie. Kaya huwag ka mangarap na may magtatanggol sa iyo dito. Gaga! Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Malungkot ka na naman, Rosalie. Mawawala din po ito, Itay. Alam kong mahirap at napakasakit para sa'yo ng iyong ginawa. At dahil doon, anak, pinakakaan kita. Tay, Sa kabila ng masamang ginawa sa'yo ng iyong kakambal, nagawa mo pa rin magpakasakit para sa kanya. hindi rin po ako magiging maligaya kahit makasal kami ni Vincent, Tay. Lalo na at alam ko may inagrabyado siyang babae. At kapatid ko pa yun. Pero nasasaktan ka. Nalilimot ko rin si Vincent, Tay. Gagaling din ang sugat ng puso ko. Tutulungan ako ng Diyos. Inom ka pa, Lando. Ako na lang umiinom eh. Alam mo naman, hindi ako malakas sa inuman eh. At saka, parang lasing na lasing ka din eh. At baka hindi ka na makauwi niyan sa inyo. Eh, di sa kanya ako matutulog. Oo, pare. Huwag mo sirain ang buhay mo. Hindi na babalik pang nakaraan yun ni Rosalie. Kaya kalimutan mo na siya. Ang sakit, pare. Hindi man lang niya pinaglaban ng pag-ibig namin. Itinaboy pa niya ako sa kapatid niya manloloko. Pakiramdam ko tuloy. Hindi niya ako talagang minahal. Mahal ka niya, pare. Kaya lang, mahal niya rin ang kanyang kakambal. At nagkataong
may dapat ka ng panagutan kay Natalie. Kaya siguro, nagpaubaya na lang si Rosalie. Masama pa rin ang loob ko sa kanya. Masama pa rin ang loob ko! Ano ba naman ito sinain mo, Natalie? Po, Malata! Bulag ka ba, ha? Hindi ka marunong magsaing? pasensya na po, Inay. Hindi ko po napansin na parami pala yung tubig. Ano tanga mo naman? Marunong ka mang akit ng lalaki, pero pag sasaing, hindi mo alam? Nanay, Oh. yan. Iiyak ka na naman. Totoo naman Pinikot mo lang yung anak ko. Kaya napilitan siya makasalang ka. Kaya tuloy heto. Hirap na hirap tayo. Kasi nga, yun ang magtrabaho ni Vincent. Mula nang pagkasalang ka. Pati ituloy diversyon ko. Peste-peste. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Heto na ang tubig na mainit at ang bimpo. Bakit? Pupunasan kita para mawala ang pagkalasing mo at amoy alak. Rosalie, mahal kita. Tinatawag pa rin niya si Rosalie. Hindi pa rin siya nakakalimot. Miss na kita, Rosalie. Iyakap niya. Rosalie. Pero si Rosalie ang pinatawag niya. Mahal na mahal kita, Rosalie. Sa ikalawang pagkakataon, napagkamalan niya ako si Rosalie. Rosalie. Sige lang, Vincent. Kung sa ganitong paraan, maiipsan ang pangulila mo sa kakambal ko. Maging ang pananapik ko sa'yo. Tatanggapin ko. Rosalie. Dahil mahal na mahal kita. Anak, ginabi ka na naman ng uwi. Pasensya na ho, Itay. Hindi ko pala nabanggit sa inyo. 4 na ang tutorial class sa tuwing wala akong pasok sa school. Kaya talagang gagabihin po ako. Baka naman sa sobrang sipag mo magkasakit ka. Marami kang ang ipon, may sakit ka naman. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Pagpagod naman, nagpapahinga ako. Siya nga pala. Kanina nakasalubong ko si Malaing Senyang. May binalita siya sa akin. Ano pong balita niya? Sabi niya, magkakaanak na raw sina Natalie at Vincent. Kumusta ka na, Rosalie? Dinalaw kita dahil mula nang ikasal kami ni Vincent, hindi na tayo nagkita. Natalie, malaki na palang tiyan mo. Oo, malapit na ako manganak. Kumusta ang trabaho mo? Ayos naman. Marami akong tutorial pag walang pasok sa school. Kaya busy ako. Si Vincent naman, bihira na akong sungitan. Siguro dahil
magkakaanak na kami. At bumalik na rin siya sa trabaho. Buti naman. Dapat talaga maging mabait na siya sa iyo. At maging responsableng ama sa magiging anak ninyo. Pero alam mo, madalas pa rin niyang nababanggit ang pangalan mo sa aming pagtatalik. Ha? Pero tanggap ko yun. At nauunawaan ko. Rosalie, gusto kong humingi uli ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako sa ginawa ko. Pang-aagaw kay Vincent. Kalimutan na natin yun. Mas mahal kita. Kaya ako nagpakasakit. Rosalie, kapatid ko. I'm sorry. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Vincent, lunchtime na. Di ka makakain? Mauna ka na, Lando. Susunod na lang ako. Malapit nang matapos itong binabasa kong proposal. Sipag mo na ngayon, ha? Yan ba ang epekto ng magiging ama? Siguro nga. Para kasing nagkaroon ako ng bagong lakas para magsikap eh. Si Natalie, natutuhan mo na ba siyang mahalin? Tanggap ko na siya bilang asawa at ina ng aming magiging anak. Mabait naman siya at asikaso ko. Hindi nga yun ang ginagawa ni inay sa akin dahil hanggang ngayon, lulong pa rin siya sa sugal. Pero, kay Rosalie pa rin ang puso mo, gano'n ba? Masama pa rin ang loob ko sa kanya. Hindi niya ipinaglaban ng pagmamahalan namin. Uy, cellphone mo yata yung nag-ring. Oo nga. Oh, sige na eh. Teka lang ha. Hello? Inay? Bakit po? Ha? Si Natalie, dinala niyo na sa ospital? Mga anak na? Sige po, pupunta na po ako dyan. Vincent. Natalie, narito ako sa tabi mo. Lalaking baby natin. May junior ka na. Oo nga. Salamat sa'yo. Ako ang dapat magpasalamat. Sa kabila ng ginawa ko, pinakasalan mo pa rin ako. Natalie. Sana, mapatawad mo na ako ng lubos. Oo. Napatawad na kita. Sige na. Magpahinga ka. Para lumakas ka agad. Gusto ko ngang lumakas pa. Pero nararamdaman ko hanggang dito na lang ako. Natalie. Vincent, ikaw na ang bahala sa ating anak. Pag-uwanan ako, huwag mo siyang papapayaan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Lalakas ka pa. Salamat sa lahat. Vincent. Namahal. Dok,
Natalie! Natalie! Wala na siya. Gusto mong magtrabaho sa abroad? Oo, Lando. Bakit? Kaya mo namang buhayin ang anak mo kaysa pamamagitan ng kita mo rito. Para makalimutan ko ang mga mapapait na nangyari sa buhay ko. At para lalo ring makaipon. Para kay Junior. Sabagay, may katwiran ka. May alam ka na ba na maaari mong pasukan? Meron. Yung isang kapitbahay namin. Nagtatrabaho sa Dubai yun. Sabi niya, nangangailangan daw sa pinapasukan niya. At maganda rin daw ang pasahod. Kaya doon ako mag-a-apply. Ayos. May alam ka na pala teka, sino mag-aalaga kay Junior doon sa anak mo? Si Inay. Pumayag na siya. Ay, di mabuti. Mahirap kasi kung ipaalaga mo sa iba ang anak mo. Ipaalam mo ba kay Rosalie yung pag-alis mo? Matagal na kaming walang ugnayan. Kaya walang dahilan. Upang magpaalam pa ako sa kanya. Magandang umaga po, Aling Senyang. Oy, Rosalie! Buti dumating ka. Dadalawin ko po sana ang pamangkin ko. Abay, oo. Yun lang pala Kung gusto mo, ikaw na magbantay sa kanya ngayong araw na ito. Oh? Wala ka naman turo sa eskwelahan, di ba? Wala nga po. Galing ko talaga manghula, sige, ikaw na magbantay kay Junior. Kasi may pupuntahan ako. Wala ngayon yung inuutosan kong magbantay dito sa bata pag umaalis ako O ano? Pwede kaya, Rosalie? Sige po. Ako nang bahala dito sa pamangkin ko. Salamat. Sige aalis na ako. Iniiwan pala ni Aling Senyang sa kapitbahay ang pamangkin ko. Kaya siguro hindi gaano naasikaso ang bata. Ang dumi niya. Pati yung mitten sa kamay niya. Hindi tama ang nangyayaring ito. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Yun po sanang gusto naming mangyari, Aling Senyang. Sana, huwag niyo po sanang ikagalit. Oo nga bala Total, apo ko rin ang bata. At pamangkin naman ni Rosalie. Kaya huwag ka sanang magalit kung gusto man namin siyang kunin. Aba, hindi. Ba't naman ako magagalit? Buti naman mawawalan ako ng intindihin Hirap kayo mag-alaga ng bata. Ayos lang po sa inyo na kunin na namin ni Itay si Junior. Ayos na ayos. Paano si Vincent? Huwag niyo siya intindihin. Ako na ang bahalang magsabi sa kanya. Salamat po, Aling Senyang. Oy, paano? Ngayon niyo na ba kukunin ng bata? Nagulat ako sa pagpasyal mo dito sa amin, Lando. Oo. Kasi nalaman ko kay Aling Senyang, narito nga raw si Junior. Kaya pumasyal ako. Dati, dinadalaw ko ang bata ron Napabayaan ni Aling Senyang ang pamangkin ko. Kaya kinuha ko. Ang totoo, napansin ko rin yun Wala nga lang akong magawa para tulungan yung bata. Mabuti na lang, kinuha mo siya. Siyempre, dito, hindi na siya mapapabayaan. Paano yung pagtuturo mo? Nag-resign na ako sa school na pinapasukan ko. Mag-online business na lang ako. Tumatanggap din ako ng tutorial, pero dito lang sa bahay. Para naman natitingnan ko pa rin ng pamangkin ko. Ang bait mo talaga.
Mabuti na lang, ikaw ang naging tita ni Junior. Siya na lang ang naiwang alaala ng kakambal ko. Iingatan at mamahalin namin itong batang to. May dala nga pala akong gatas at ilang gamit ni Junior. Wala, nakakahiya naman sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Tulong ko ito sa anak ng matalik kong kaibigang si Vincent. Tay, titig na titig kayo kay Junior habang natutulog. Bakit po? Natutuwa lang ako sa apo ko. Ang tabanan niya ngayon at napakabibo. Kahit na nga, mag-iisang taon pa lang siya. Sinabi niyo pa. At malambing. Nakakawala siya ng pagod. Totoo yun. At kano nga palang balak mo sa birthday niya sa 1 linggo? Maghahanda po tayo. Malakas naman po ang kita ko sa negosyo, kaya may panggastos tayo. Sige. Sabi rin ni Lando, magdadala siya ng cake at balloons. Mabuti pa siya. Tumutulong sa bata. Samantalang si Vincent na ama ni Junior, hindi man lang nakakaalala. Hayaan niyo na po yung lalaking yun. Siguro may iba na siyang babae sa abroad, kaya kinalimutan na niya ang anak nila ni Natalie. Tayo na lang po ang magtataguyod sa bata. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ang ganda na ng bahay namin. Naipaayos na ng gusto ni Vincent dahil sa kanyang pangangibang bansa. Ngayon naman, pinagpatayo niya ako ng tindahan para daw may kita na ako, nalilibang pa. Ang anak ko, sa kabila ng malaki kong pagkukulang sa kanya, hindi siya nagtanim ng galit sa akin. Inalala pa rin niya ako. Kahit na nga, hindi ko na inaalagaan ang kanyang anak. Nakukonsensya tuloy ako sa mga ginawa ko. Busog pa rin ako hanggang ngayon. Ang dami ko kasing nakain kina Rosalie. Nakakabilib talaga siya. Bukod sa napakabait na, masipag, masarap pang magluto. Maganda pa. Sayang nga lang, mahal pa rin siya ni Vincent. Kung malimot na sana siya ng kaibigan ko, maaari ako maligaw sa kanya. Ay, sana man lang makakilala ako ng isang kagaya mo, Rosalie, para maging maswerte rin ako. Pero, ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang lahat? Hello, Vincent. Ganun pa rin sa opisina. Mabuti nga, na-promote ako eh. Kaya kahit pa paano, nadagdagan ang kita ko. Hey, congrats ha. Oh, thank you. Sige Nay, kumusta na? Oh, magandang balita. Bakit? Sa pagsubaybay ko sa kanya, nagbago na si Aling Senyang. Talaga? Oo. Hindi na siya nagsusugal. Ang tindahan na lang niya ang pinagkakaabalahan niya. May tinda na nga rin siya mga bigas ngayon eh. Salamat naman sa Diyos. Natauhan din ang nanay ko. Ang sabi ni Aling Senyang, gusto niyang mapalago ang negosyong ipinundar mo para sa kanya. Kasi, nahihiya daw siya sa'yo eh. Sa kabila ng pagkukulang niya sa'yo, hindi mo siya kinalimutan. Mahal ko naman si Inay. Kaya nga ipinagpatayo ko siya ng magandang bahay eh. Lando, Oh, kumusta si Rosalie at si Junior?
Hindi nila pinababayaan ang anak mo. Mahal na mahal nila si Junior. Nung minsan nga, naroon ako Nagtanong siya kay Rosalie. Tanong. Kung sino raw ang daddy niya. Anong sagot niya? Wala. Hindi ba usapan? Lando, malapit na ako umuwi dyan. Ha? Bakit? Biglaan naman yata. May sakit ako. Ha? Anong sakit mo, Vincent? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Masaya po ako, Inay. Dahil nagawa niyong paunlarin ng negosyong ibinigay ko sa inyo. Maraming salamat sa iyo, anak. Iminulat mo ko sa aking pagkakamali. Sana, dito ka na lang. Huwag ka nang magbalik pa sa abroad. Ho? Pero, Paano naman? Alak na ipinayat mo. Ayoko maabutan ka ng sakit sa ibayong dagat. Nay, may sakit po ako. Ha? Opo. At kailangan ko pong maoperahan. Ooperahan ka? Bakit, anak? Anong sakit mo? Sabi mo pupunta ka dito kahapon. Hindi ka naman dumating. Pasensya na. May sinundo ako kahapon Kaya hindi ako nakarating dito. Sinundo? Sino? Kamag-anak nyo? Si Vincent, ang sinundo ko, Rosalie. Dumating na siya galing Dubai. Ganun ba? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Lando, kung tungkol yan sa dati naming relasyon ni Vincent, matagal ko nang kinalimutan yon. Isa pa, lalong ayoko nang makipagbalikan sa kanya ngayon. Dahil napatunayan kong irresponsableng ama siya. 3 taon niyang pinabayaan ng pamangkin ko. Nagkakamali ka. Ha? Hindi pinabayaan ni Vincent ang kanilang anak ni Natalie. Ang lahat ng mga dinadala ko dito para sa bata, lahat yun galing kay Vincent. Ano? Oo. Inutusan niya akong ilihim sa'yo yon. Dahil may sama pa rin siya ng loob sa'yo. Hindi mo raw ipinaglaban ang inyong pagmamahalan. Bakit mo sinasabi ngayon sa akin lahat ng yan? May sakit ang kaibigan ko, Rosalie. May bukol siya sa prostate. At kailangan daw operahin yun upang hindi siya malagay sa pangalim. At bukas, papasok na siya sa ospital. Sana, dalawin mo siya, Rosalie. Ha? Mahal ka pa rin ng aking kaibigan. Bakit ganito? Bakit ako nalulungkot at nag-aalala sa kalagayan ni Vincent? Dahil ba, mahal ko pa rin siya. Mommy? Yes? Why are you crying? Junior, anak. Oh, wala. Masakit lang ang ulo ni Mami. Tito Lando said, my daddy is here. Is it true, Mommy? Anak, sabihin mo ng totoo sa apo ko. Karapatan niyo makita at makilala ang kanyang ama. Itay. At palagay ko, mas makabubuti kung pag-uusap kayo ni Vincent. Mommy, please, tell me. Junior. Yes. Your daddy is here.
And he is in the hospital right now. Mommy, I want to see him. Please, Mommy, I want to see my daddy. Rosalie, salamat at dinalaw mo ako. Paano mo nga pala nalaman na... Si Lando. Pinagtapat niya sa akin ang lahat. Sorry kung naglihim ako. Nagdamdam tuloy ako sa'yo. Inisip kong isa kang irresponsableng ama. Di naman pala. Patawarin mo sana ako sa ginawa ko. Sa lahat. Lahat ng ginawa kong kasalanan. Patawarin mo rin ako, Vincent. Nasa labas nga pala. Kasama ni Itay si Junior. Talaga? Alam na ba niya ang tungkol sa akin? Oo. Sinabi ko na. Rosalie, gusto ko siyang makita at mayakap. Sige. Tatawagin ko siya. Pero, huwag ka magugulat, ha? Mami kasi ang kinasanayan niyang itawag sa akin. Mas okay nga yun eh. Dahil ang totoo, ikaw ang talagang gusto kong maging mami niya. Vincent. I still love you, Rosalie. Hindi yun nabago ng mga taong lumipas. Vincent. Umiiyak ka. Ibig bang sabihin yan, mahal mo pa rin ako? Oo, Vincent. Mahal pa rin kita. Oh, Rosalie. Napakaligay ako. Pagkatapos ng operasyon ko, pag magaling na ako, gusto kong magpakasal na tayo. Dahil noon, ngayon at magpakailanman, ikaw lamang sa buhay ko.